Magandang araw po, kalakbay. Silent listeners niyo po ako. Noon pa man ay palagi na ako nakikinig sa lahat ng mga ina-upload sa inyong channel. Hindi lang talaga ako mahilig magkomento. Siya nga pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ryan. Naninirahan dito sa isang bayan ng Antique. Itong kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol ito sa isang matandang nakilala kong naninirahan sa dulo ng purok namin. Dekada 90. Bagong salta pa lamang ang matandang simangbong sa lugar namin. Nang mga panahong iyon ay binatilyo pa lamang ako. Mahilig akong gumala sa kagubatan para manguha ng mga ligaw na pananim kasama ang mga kaibigan ko noon. Gaya na lamang ng prutas na bayabas, santol, lansones, at kung ano pang mga prutas at gulay. Dahil sa pagiging gala ko noon, kahit katanghali ang tapat ay yun din ang naging dahilan kaya't natuklaw ako ng ahas. Mabuti na lamang at hindi pa kami nakakalayo ng mga kaibigan ko sa bahay ni Mang Bong. Kaya naman mabilis na akong dinala ng mga kaibigan ko sa bahay ng matanda. Kung hindi niyo po kasi naitatanong mga kalakbay, bantog na albularyo si Mang Bong sa karating na yon, bago pa man siya mapadpad sa lugar namin. Mabuti na lamang talaga at noong makarating kami sa bahay ni Manong Bong, ay naroroon siya sa may balkonahe at nagpapahangin. Kaagad na tinanong niya ang kaibigan ko kung ano ang ginagawa namin sa bahay niya. "Manong, tulungan niyo po kami, nakagat po ng ahas ang kaibigan namin." Pagmamakaawang wika ng kaibigan kong si Vincent. Hindi naman nag-atubiling gamutin ako ng matanda. Pinaupo niya ako sa upuang malapit sa pintuan at nakita kong may kinuha siyang dalawang maliit na batong kulay puti. Magkadikit ang batong hawak-hawak ni Mang Bong at nakita kong inusalan niya iyon. Pagkatapos ay pinaghiwalay niya iyon at idinikit sa balat ko kung saang parte na tuklaw ng ahas. Noong maidikit na nga iyon, ay nakita kong panay ang pagbuka ng bibig niya na para bang bumubulong lamang habang nagsasalita at siya lamang ang nakakaintindi. Nakatitig lamang ako sa matanda at pinagmamasdan ng bawat kilos niya. Noon ngang matapos mag-usal ng matanda at hinipan niya na ang binti ko kung saan natuklaw ng ahas. Sa maniwala man kahit sa hindi mga kalakbay, ramdam na ramdam ko na para bang may buhay ang maliit na batong idiniin ng matanda at para bang sinisip-sip noon ang kung anumang makamandag na gumagapang sa binti ko paakyat. Noong tanggalin na ng matanda ang batong idinikit niya, ay nakaramdam ako ng kaginhawaan sa katawan. Tapos ay bigla na lamang nawala ang ngulngul na nararamdaman ko kanina. Kaya't ganun na lamang ang pagtataka ko kung ano ang ginawa ng matanda sa akin. Tinanong ko siya kung paano niya naalis ang sakit na nararamdaman ko at bakit ganun kabilis. Sinabi niya namang sa pamamagitan ng bato o mong idinikit niya sa binti ko, ay sinipsip noon ang kamandag ng ahas na unti-unti nang kumakalat sa katawan ko. Anya pa, mabuti na lamang at nadala kaagad ako sa bahay. Gawa ng mahigit isang oras na lamang ang itatagal ko at tuluyan ang kakalat ang kamandag ng ahas sa aking katawan. Pero huwag ka na mag-alala, nasa maayos na kalagayan ka na bata. Sa susunod kasi huwag na huwag kayong papasok sa kagubatan kapag nasa katanghali ang tapat. Alam niyo namang sa ganoong oras ay naglalabasan ng mga ahas. Wika sa amin ni Mang Bong at pagkatapos ay may iniabot siya sa aking basong may laman tubig. "Inumin mo ang tubig na iyan. Makakatulong iyan sa mabilis na paggaling mo." Kinuha ko naman ang tubig at sinunod ang utos niya. Matapos kong inumin ang ibinigay niya ay sinabihan niya ako na magpahinga na muna raw ako at mamaya na kami umuwi sa bahay. Habang nagpapahinga nga kami sa balkonahe ng bahay ni Manong Bong, ay panay naman ang pagtatanong namin tungkol sa kung ano ang ginagawa niya sa buhay at kung papaano siya naging isang bantog na albularyo. Iyon kasi ang kumakalat na balita sa purok namin na isa siyang bantog na albularyo sa karatig lugar. Dito na nga nag-umpisa magkwento si Mang Bong mga kalakbay tungkol sa kung paano siya napunta sa pagiging isang albularyo. Ayon nga sa kanyang pagsasalaysay, hindi naman talaga siya isang albularyo o manggagamot noon. Bagkus ay isa siyang antingerong palaging sumasama sa mga kaibigan niya
at sa matatandang antingero naghahanap ng mga mutya at medalyon sa iba't ibang panig ng mga kabundukan. Kaya lang naman siya napasok sa pagiging isang albularyo. Yun ay dahil sa kakambal niyang si Boyet. Bata pa raw kasi sila ay lapitin na talaga ng mga masasamang nilalang ang kakambal niyang iyon. Hindi natatapos ang 1 linggo ay palagi itong nagkakasakit. Dahil sa isang manggagamot ang kanilang lolo noon na si Lolo Josie. Kaya't binigyan ng pangontra sa masasamang nilalang si Boyet at kung ano-ano ng mga orasyon ang ginawa ng kanyang lolo para lamang huwag lapitan ng mga masasamang nilalang ang kapatid niya. Hanggang isang beses noon mga kalakbay, bigla na lamang dinapuan ng matinding sakit na hindi maipaliwanag ang kanyang kakambal at naging dahilan iyon ng unti-unti nitong pagkalumpo. Kahit anong gawing panggagamot ng lolo nila sa kakambal niya, ay hindi nito matukoy-tukoy ang sanhi ng pagkakasakit ni Boyet. Ang sabi lamang ng kanyang lolo noon na maraming mga masasamang nilalang ang gustong kumuha sa kanyang kapatid. Lalong-lalo na ang mga engkantong naninirahan malapit lamang sa kanilang lugar. Tinanong niya naman sa abuelo niya kung ano ang dapat nilang gawin para lubayan lamang ng mga masasamang nilalang ang kapatid niya. Sa ngayon ay hindi ko pa alam, apo. Pero hayaan ninyo, hindi ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang lunas na makapagpapagaling sa kapatid mo. Minsang tugon ito sa kanya. Dahil sa nangyayari sa kanyang kapatid, ay palagi na itong ginagabayan ng kanilang abuelo. Sapagkat marami ang nag-aabang na mga engkanto ang gustong makuha ang kanyang kapatid. Hanggang sa noong nagbinata na nga sila, ay nahilig siyang sumama sa kanyang mga kaibigan na maghanap ng mga mutya at iba pang mga kagamitan sa pagiging isang antingero. Mataas ang paghanga niya sa ama ng isa sa mga kaibigan niya dahil sa isa itong dalubhasang antingero sa kanilang lugar at may taglay na iba't ibang klase ng karunungan. Kabilang na dito ang talandro ng Sator at Infinito Diyos. Marami na itong nagagamot na hindi kayang pagalingin ng isang albularyo. Kaya naman kapag may lakad iyon o may importanteng pupuntahan, ay palagi siyang sumasama. Isa din kasi sa mga dahilan kung bakit sumasama siya, yun ay dahil sa gusto niyang malaman at matutunan ang mga ginagawa nitong panggagamot sa mga taong may sakit at pakikipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang sa ganon ay matulungan niya ang kanyang lolo na magamot ang kapatid niya upang maibalik na sa normal ang pamumuhay ni Boyet. Nakikipaglaban rin ito sa iba't ibang klaseng nilalang, gaya na lamang ng mga engkanto, aswang, mambabarang at iba pang nasa panig ng kaliwa. Ayon pa kay Mang Bong, marami nang sumubok na ibang antingerong kumalaban rito at nakawi ng hawak nitong talandro at iba pang mga mutya at agimat. Subalit ni isa ay walang nagwagi. Bagkus ay karamihan ng kumakalaban rito ay nagkakasakit ng matindi at ang iba na may nabaliw at nawala sa sariling huwisyo. May iilan rin ang namatay. Kaya naman wala talagang pagsidlan ang paghangang nararamdaman ni Mang Bong sa ama ng kaibigan niya. Nga pala mga kalakbay, ang alam ng pamilya ni Mang Bong noon na kaya ito sumasama sa mga kaibigang antingero ay para maghanap ng mga medalyon at kung ano-ano pang mutya. Walang kaalam-alam ang mga iyon na kaya siya sumasama sa mga kaibigan niya. Bukod kasi sa pagiging antingero, ay nais niya pang matutunan mula sa mga iyon ang iba't ibang klaseng karunungan sa kanan. Pero nakailang beses nang sumasama si Mang Bong sa mga iyon, ay hindi niya pa rin makuha-kuha ang ibang mga inaaral na karunungan ng mga iyon. May mutya rin siyang matagal nang gustong mahanap at makuha para maibigay niya sa kanyang kapatid. Pero hindi niya makita-kita. Alam niya kasing kapag nakita at nahanap niya na ang mutyang iyon, ay malaki ang maitutulong noon sa kapatid niya. Kaya lang ay mukhang minamalas yata talaga siya. Dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya iyon mahanap-hanap. Kaya nga minsan ay naisip niyang mag-isa na lamang na maglakbay sa kabundukan pagdating ng Semana Santa. Baka sakaling magpakita na sa kanya ang mutyang matagal niya nang ninanais. Sinabi naman sa kanya ng kanyang lolo na kung para sa kanya talaga ang isang bagay ay ibibigay ng kusa iyon ng kalikasan. Kahit na may kasama man siyang mga kaibigan o wala o sino pa mang Herodes. Baka hindi talaga para sa iyo ang pagiging isang antingero, apo.
Tanggapin mo na kasi ang inaalok ko sa'yo. Alam mo namang ikaw lang ang hinihintay ko kung kailan ka na magiging handa. Dagdag pang wika ng kanyang lolo. Alin holo, ang pagiging isang manggagamot ba? Alam niyo naman pong ni minsan ay hindi pa sumagi sa aking isipan ang sundan ng yapak ninyo lolo, hindi ba? Kaya sa iba niyo na lang po ituro ang pagiging manggagamot ninyo. Pagkukunwaring wika niya sa kanyang abuelo. Dahil hindi lamang ang pagiging isang manggagamot ang nais niyang matutunan. Dahil masigit pa daw ng gusto niya at tanging ang nakakaalam lang noon ay ang kanyang kakambal. Dito niya lang kasi kinukwento ang mga gusto niya sa buhay at ang mga karanasan niya kapag kasama niya ang mga kaibigan niyang antingero. Alam mo naman kasi apo na hindi ko pwedeng ipamana sa kapatid mo ang pagiging isang manggagamot dahil mas lalo lamang siyang lalapitan ng mga masasamang nilalang. At baka sa pagkakataong iyon ay tuluyan ng mapasok ng mga nilalang na iyon ang katawan ng iyong kapatid. Isa pa ay kailangan kanya dahil sa kalagayan niya. Mahabang paliwanag ng kanyang abuelo. Napabuntong hininga na lamang siya at tinapunan ng tingin ang kapatid. Kapag nawala na ako sa mundong ibabaw, sino na ang titingin palagi sa kalagayan ng kapatid mo? Kaya pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo. Dagdag pang wika ng kanyang lolo. Hindi na lamang siya umimik pa at nagpaalam na sa mga magulang niya. O teka, saan ka naman pupunta? Tanong ng kanyang lolo. Sinabi niya namang may pupuntahan silang lugar ng mga kasama niya. Pero bago pa man siya makalabas ng bahay, ay narinig niya pang sinabihan siya ng kanyang lolo na pag-isipan niya maigi ang iniaalok nito. At dapat pagkabalik niya sa bahay nila ay may sagot na siya. Tumango naman siya sa kanyang abuelo at pagkatapos ay umalis na. Sa paglipas ng ilang sandali ay narating niya na ang bahay ng kanyang kaibigang si Ruben. Pagkarating niya ay agaran na naman silang umalis dahil may pupuntahang importanteng tao raw ang ama ng kaibigan niya at kinakailangang hindi sila mahuli ng dating. Ngunit bago pa man sila umalis ay may iniabot sa kanya ang ama ng kaibigan niya. Napakunot noo siya nagtataka at nagtanong kung ano ang bagay na iniabot nito sa kanya. Matagal-tagal na kitang kasama palagi, Bong. At batid kong nararapat na mapa sa iyo ang isa sa mga pinakaiingatan kong gamit. Wika ng ama ni Ruben. Napatangan na lamang ako nang makita kong iniabot sa akin ni Mang Erning ang isang panyong kulay pula. Maraming mga nakaukit at nakasulat na mga lingwahe doon. Napatingin naman ako sa kaibigan ko si Ruben at maraming katanungan ang mga bumagabag sa isipan ko. Malapad ang pagkakangiti ng kaibigan ko at nagwikang, huwag kong tanggihan ang bagay na iniaalok ng kanyang ama. Matapos niyang magsalita ay muli kong binalingan si Mang Erning at tinanggap na nga ang talandor ng atardar na binigay nito. Sigurado po ba kayo na sa akin niyo po talaga ipagkakaloob ang mahalagang kagamitang pinakaiingatan niyo po? Tanong ko kay Mang Erning at hindi pa rin makapaniwala. Noon ngang mahawakan ko ang talandro ay nakaramdam ako ng kakaibang lakas na naging dahilan kung bakit panandali ang nangapalang batok at mukha ko. Hindi ako maaaring magkamali, Bong. Sa'yo talaga ipinagkaloob ng may kapal ang talandrong iyan. Kaya't sana ay pakaingatan mo ang bagay na iyan. Wika ni Mang Erning. Labis naman ang kagalakan na naramdaman ko matapos kong mahawakan yung talandro. Halika rito, Bong, lumapit ka sa akin at lumuhod ka. Wika pa ni Mang Erning. Kaagad naman akong lumapit at sumunod sa utos ng matanda. Naramdaman kong nag-usal si Mang Erning at iniihip sa ulo ko. Hudyat iyon na tuluyan niya nang isinalin sa akin ang talandrong pinakaiingatan niya. Alam kong may dahilan kung bakit ikaw ang pinili niyan. Kaya't ingatan mo at gamitin mo sa kabutihan. Dahil kung gagamitin mo sa kasamaan ang bagay na yan, kusang aalis sa iyo ang gabay ng talandrong iyan nang hindi mo namamalayan. Turan pa ng matanda sa kanya matapos siyang usalan ng orasyon. Tara na, umalis na tayo. Paniguradong kanina pa tayo hinihintay ng iba pa nating mga kasamahan. Wika pa ng ama ni Ruben. Kaagad na nga silang umalis at naglakbay na papunta sa lugar ng kaibigan ni Mang Erning. Sa paglipas ng mga oras ay narating na nila ang bahay ng kaibigan nito.
Habang naghihintay sila sa kaibigan ni Mang Erning na nag-aasikaso ng mga kagamitan nila para sa paglalakbay, ay bigla na lamang may lalaking nakalupaypay ang isinugod sa bahay ng kaibigan ni Mang Erning. Gulat na gulat pa siya nang makita niyang dilat na dilat ang lalaking isinugod sa bahay kung saan sila naroroon. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay bigla niyang naramdaman ng isang malakas na engkanto ang dumali sa lalaking kasalukuyang nakaratay sa mahabang upuan. Maya-maya pa ay bigla na lamang iyong sumuka, at nang titigan niya ang mga isinusuka ng lalaki, ay nakita niya mga bulok na iyon na pagkaing inaamag na, at mayroong mga uod at insektong maliliit na walang tigil na nagsisipaggalawan. Walang humpay ang pagsusuka ng lalaki, at dilat na ang mga mata nito, na animoy tinatanggalan na ng kaluluwa sa kanyang katawan. Ayon pa kay Mang Bong, agaran ng kumuha ng libreta ang kaibigan ni Mang Erning at kaagad na nagusala. Hinawak-hawakan nito ang lalaki at tinapik-tapik ito. Matapos niya na idiniinan nito ang sikmura ng lalaki at may medalyong inilapat roon. Pagkalapat ng matanda ng hawak nitong medalyong sator, ay bigla na lamang nagsisigaw ang nilalang, at panay ang paghingi ng tawad nito na para bang takot na takot sa kaharap. Sigaw ito ng sigaw at umiiyak na nagsusumamong huwag idikit sa katawan ng lalaki ang medalyong gamit ng matanda at nasusunog umano ito. Anong kasalanan ng lalaking ito at bakit mo pinaparusahan? Hindi porket may kakayahan kayong mga engkanto ay may karapatan na kayong paglaruan ang mga ordinaryong tao. Galit na wika ng matanda. Sa nagmamakaawang boses ay sinabi ng nilalang na kaya niya nagawan ng hindi maganda ang lalaking iyon. Yun ay dahil sa natipuhan nito ang nobya ng lalaki. Pero sadyang mahal na mahal ng babaeng iyon ng lalaki. Kaya't kahit anong gawin nitong panghihikayat na sumama sa kaharian nito, ay hindi pumapayag ang babae. Kahit na binigyan na nito ng sandamakmak na sakit ang babae, ay hindi pa rin ito sumusuko dahil sa palaging nakaalalay rito ang nobyo. Kaya ang naisip na paraan ng engkanto ay bigyan niya ng sakit ang lalaki para mapapayag niya ang babae na sumama na sa kanya. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Pagagalingin ko na ang lalaking ito, hahayaan ko na rin ang nobya niya at hindi ko na sila gagambalain pa. Pagsusumamong wika ng nilalang. Napakahayok mo naman sa babae, lintik ka. Nagagawa mong makapanakit ng mga inosenteng tao para lamang makuha ang mga inaasam mo. Galit na wika ng matandang antingero. Kung hindi pa kaagad ito nadala sa akin, paniguradong pinatay mo na ang taong ito. Kaya pasensyahan na lang talaga tayo. Dagdag pang sad ng matandang antingero, at walang sabi-sabi ay idinikit nito sa hinlalaki ng daliri sa paa ng lalaki ang hawak nitong medalyon. Pagkadikit noon ay agad na nagsisigaw ang engkantong nakasapis sa katawan ng lalaki at nagsusumamong huwag itong kitilan ng buhay. Pero makaraan lamang ang ilang segundo ay natahimik na ang lalaki. Indikasyong tuluyan ng kinitilan ng buhay ng matandang antingerong si Manong Julio ang engkantong nakasapi sa katawan nito. Matapos iyon ay nagsalita si Mang Erming nang kahit kailan talaga ay hindi pa rin kumukupas ang pagiging batikang antingero mo, kaibigan. Napakalakas mo pa rin at kinatatakutan ng mga masasamang nilalang. Abay, syempre naman, wala pa kasi ako mapagpapasahan ng kakayahan ko. Kaya naman magpasanggang ngayon ay malakas at kinatatakutan pa rin ako ng mga demonyong iyan. Tugon ng matanda na nakataas na upa. Bakit? Wala ka bang napupuso ang halili sa iyo sa mga anak mo? Tanong ni Mang Erning. Sunod-sunod na umiling ang matandang antingero at nagwikang. Wala ni isa sa mga anak niya ay may gustong manahin ng kanyang kakayahan. Ang gusto kasi ng mga anak niya ay mamuhay ng normal at walang kinakalabang masasamang tao o nilalang. Napabuntong hininga naman si Mang Erning at nagsabing hayaan na at baka sa mga susunod na araw ay bigla na lamang magbago ang isip ng isa sa mga anak nito. Mahaba-haba pa naman ang panahon at paniguradong may pagkakataon pang magbago ang isip ng isa sa mga anak nito. O siya, sige na. Iuwi niyo na ang lalaking iyan at naalis ko na ang marka ng engkanto para hindi na balikan ng iba pang kasama ng nilalang na iyon ang lalaking yan. Huwag na rin kayong mag-alala.
dahil kinitilang ko na ng buhay ang engkantong may salarin ng pagkakasakit niyan. Saad ng antingerong si Manong Julio. Iuwi niyo na yan dahil may importante pa kaming lalakarin. Huwag kayong mag-alala dahil bukas na bukas ay magaling na ang lalaking yan. Dagdag pa nitong Saad. Pinagtulungan na ngang buhatin ng mag-asawa ang lalaking medyo nanghihina pa at nagpasalamat sa matandang antingero. Matapos nga ang mga pangyayaring iyon ay lumakad na nga silang mga grupo ng antingero. Binaybay nila ang liblib na lugar para umakyat sa kabundukan para muli na naman maghanap ng mga mutya. Habang naglalakad nga sila, ay panayang kwentuhan nila tungkol sa nangyaring gamutan sa bahay ng antingero si Manong Julio. Hangang-hanga si Mang Bong sa ginawa ng matanda dahil walang kahirap-hirap na kinitilan nito ng buhay ang nilalang na iyon. Kapag isa ka ng albularyong antingero, Bong, dapat ay matapang ka at walang inuurungang laban. Dahil kapag nakitaan ka ng panghihina at pag-aalangan, ay sasamantalahin iyon ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. At kung mamalas-malasin pa, ay baka mabaligtad pa at ikaw ang makitilan ng buhay pag nagkataon. Kaya dapat maging wais ka at huwag pairali ng awang nararamdaman. Mahabang paliwanag ng ama ni Ruben at tinapik siya sa balikat. Nga pala, hindi ba't sinabi mong isang manggagamot ang lolo mo? Bakit hindi mo sundan ang yapak niya? Dagdag pang Saad nito. Sandali siyang natahimik at nag-isip ng isasagot. Hayaan mo at kapag may libre akong oras ay tuturuan ko kayo ni Ruben. Para naman pagdating ng araw, ay kayo na ang halili kapag may taong nagkakasakit ng matindi at hindi kayang gamutin ng siyensya. Napatingin si Mang Bong sa matanda. Talaga ho, nako maraming salamat po Mang Erming. Pagpapasalamat niya sa matanda dahil hindi niya lubos akalaing unti-unti nang natutupad ang mga pangarap niya sa buhay. Hindi niya rin lubos na maisip na bukod sa binigyan siya nito ng talandro, ay tuturuan pa siya nito ng karunungan lihim at maging ang panggagamot ay ituturo rin sa kanya. Sa paglipas nga ng mga oras at sumapit na ang dilim, ay huminto na muna sila sa bungad ng kuweba. Nagsiga ng apoy ang kaibigan niya, samantalang siya naman ay inihanda na ang kanilang hapunan. Ang sabi kasi ng pinakamatanda sa kanilang grupo, bago sila pumasok sa kuweba ay maghapunan na raw muna sila. Dahil paniguradong magiging abala na sila sa isa't isa at uumagahin na silang makalabas sa kuweba. Makaraan ng ilang minuto ay natapos na silang maghapunan. Sandali pa silang nagpahinga bago pumasok sa loob ng kuweba. Habang nagpapahinga nga sila ay bigla na lamang silang nakarinig ng mga angil sa buong paligid. Hindi lamang iisa o dalawa ang nagmamay-ari ng mga pag-angil na naririnig nila, kundi napakarami na para bang pinapalibutan sila. Paano ba yan? At nandito na ang mga hinihintay natin. Talagang pinatapos lang tayong kumain. Sambit pa ng pinakamatandang antingero sa kanilang grupo at tumayo. Tumayo na rin sila at inihanda na ang sarili. Ayon pa nga kay Mang Bong mga kalakbay. Habang kumakain nga sila kanina ay nararamdaman niya na may umaali-aligid ng aswang sa kanilang pinupwestuhan. At iyon marahil ang dahilan kung bakit pinatigil muna sila ng kanilang pinunong pumasok sa loob ng kuweba. Baka kasi kapag nasa loob na sila ng kuweba, ay hindi lamang aswang ang makasagupa nila. Dahil alam naman nilang maraming iba't ibang klaseng nilalang ang naninirahan sa loob ng kuweba. Agad niya nang inilabas ang latigong nakuha niya noong unang pasok pa lamang niya sa loob ng kuweba, kasama ang mga antingerong matatanda at ng kaibigan niyang si Ruben. Ilang sandali pa ang lumipas, ay kanya-kanya nang nagsisipagsulputan ang mga mababangis na aswang at mabilis nang sumunggab sa kanila. Kaagad niya namang iwinasiwas ang hawak-hawak niyang latigo at sa bawat nilalang na natatamaan ay malakas iyong umiiyak na parang labis iyong nasaktan. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglatigo sa mga aswang na nagbabalak lumapit sa kanya. Samantalang ang kanyang mga kasama naman ay kanya-kanya ring nakikipagsagupa. Pero habang nakikipaglaban siya sa mga nilalang na iyon, ay doon pa lamang niya naisip na simula nang ibigay sa kanya ng ama ni Ruben ang talandro nito, ay napansin niyang para bang mas lalong tumaas ang kanyang pakiramdam at lumakas ang kanyang pangangatawan. Naging maliksi rin ang mga pagkilos niya, kaya kahit anong gawing pagsunggab ng aswang sa kanya, ay parang langaw lamang ang mga itong dumadapo sa kanya.
Sa kadahilan ng sa bawat paglapit ng mga ito ay mabilis niyang iwinawasiwas at itinatapon ng mga aswang. Ang iba na may hindi nakalagpas sa kanyang hagupit ng latigong iwinasiwas sa ere. Hindi nga naglaho na isa-isa nang umatras ang mga aswang, hanggang sa tuluyan na nga iyon naglaho sa malawak na kadiliman. Ang akala yata ng mga aswang na yon, kaya nila tayong kalabanin. Nagdala pa talaga ng sandamakmak na kasamaan. Nagmukha lang tuloy silang langaw na binubugaw. Natatawang wika pa ng pinuno nilang antingero. Sinabihan nga silang bitbitin na ang mga kagamitan at pumasok na sila sa loob ng kuweba. Sa paglipas nga ng mga oras ay may nakuha namang mutya si Mang Bong. Pero bago niya pa nakuha ang mutyang iyon ay halos magbuwis na siya ng buhay. Dahil sa dinala siya sa ibang dimensyon at nakipaglaban siya sa prinsipe ng mga engkanto na nagngangalang Goyo. Napakalakas ng engkanto at kahit anong gawin niyang pakikipaglaban rito at ibinuhos niya na ang lahat ng kanyang kakayahan ay wala pa rin nangyayari. Hindi man lang niya magalus-galusan ng engkantong may nagbabagang sungay at tila ba maraming mga ugat ang nakakapit sa katawan nito. Mabalasik ang pagmamukha nito at sa bawat sagupaan nila ay palagi na lamang siyang tumatalsik. Noong una nga ay ang buong akala niya ay katapusan niya na. Mabuti na lamang at bigla na lamang niyang narinig ang boses ng matandang si Mang Erming mula sa kawalan. Sumisigaw itong hawakan niya ang talandrong binigay nito bago pa mahuli ang lahat. Yun nga ang kanyang ginawa. Kahit na namimilipit na siya sa sakit at halos hindi niya na maigalaw ang katawan, ay dahan-dahan niyang iginalaw ang nangangatog na kamay at dinukot ang talandrong nasa bulsa niya. Noon ngang mahawakan niya ang talandro ay muli na siyang nilukaban ng lakas. Kaya't mabilis na siyang bumangon at nakipagtagisan na sa engkanto. Nalaman niya ring ito pala ang may gawa ng pagkakalumpo ng kanyang kapatid. Dahil simula pagkabata pa, ay isa ito sa mga gabay ng kapatid niya at ang gusto ng engkantong ito ay isama ang kapatid ni Mang Bong sa mundo nila. Kaya naman ang ginawa ni Mang Bong ay gigilitan na sana niya ito ng buhay noong makahanap siya ng pagkakataon. Subalit bigla na lamang may 3 kalahating kabayo at kalahating tao ang lumitaw mula sa kawalan. Dumadagundong ang boses ng isa sa mga itong nagmamakaawa na huwag gilitan ng buhay ang kanyang anak. Ito na ang hihingi ng kapatawaran sa kung anumang kalapastangan ang ginawa ng anak nitong si Goyo. Kahit anong kahilingan mo, Bong, ay tutuparin namin. Huwag mo lang gilitan ng buhay ang anak ko. Nagsusumamong wika pa ng isa sa mga 3 lumitaw sa kawalan. Tapos sa isang kurap lang ng mga mata ni Mang Bong ay bigla na lamang iyong naging isang napakagandang babae na may mahabang damit. Nalaman niyang ina pala iyon ng nakasagupan niyang engkanto. Sandaling binalingan niya si Goyo at matigas na nagwikang, "Ibalik mo sa normal na buhay ang kapatid ko at sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa iyo." Marahan namang lumapit ang babae at inabot sa kanya ang isang mutyang hugis pahaba. Sinabihan siya nito na ibaon niya lamang sa katawan ng kakambal niya ang mutya ng bulaklak at muli nang manunumbalik ang dating pangangatawan nito. "Magtiwala ka sa sinasabi ko, Bong. Gawin mo iyan at babalik na sa normal na pangangatawan ng kapatid mo." Anya pa ng ina ni Goyo. Ipinangako rin umano nito na kailanman ay hindi na makakalapit pa si Goyo sa kakambal niya. Noon ngang matanggap niya ang mutya ay bigla na lamang siyang nawalan ng ulirat at pagkagising nga niya ay nasa labas na siya ng kuweba. Kasama ang mga kagrupo niya. Hawak-hawak niya rin sa kanang kamay ang mutya. Pagka-uwi niya sa bahay ay tinanggap niya na ang alok ng kanyang lolo na siya na ang halili nito sa pagiging manggagamot. Natuwa naman ang kanyang lolo at nagwikang tama ang naging desisyon niya at hinding-hindi niya pagsisisiyan iyon. Ikinuwento ni Mang Bong sa kanyang pamilya ang naranasan niya. Naniwala naman ang pamilya niya dahil ayon pa nga sa kanyang lolo, ganoon raw talaga. Iba-iba ang mga gabay ng tao. May mabait at mayroon namang masasama. Ang iba ay gagabayan ka hanggang paglaki mo at kapag natipuhan ka nito ay kukunin ka na kapag nasa tamang edad ka na. At marahil ay nasa ganoong pag-uugali ang gabay ng kanyang kakambal. Mabuti na lamang at naririyan pa ang kanyang lolo para harangan ng masamang binabalak ng gabay na engkanto ng kakambal niya. Dahil kung wala baka noon pa mang tinamaan ito ng matinding sakit, ay nakuha na ito ng engkanto. Simula nga nang maibaon na sa katawan ng kakambal niya ang mutya,
ay unti-unti nang nanumbalik ang lakas nito. Tinuturuan na rin siya ng kanyang lolo sa pagiging manggagamot at maging ang ama ni Ruben ay tinuruan rin siya ng mga malalalim na karunungan. Matapos nga maikwento sa amin ni Mang Bong ang istorya ng buhay niya, ay hindi ko na iwasang humanga kalakbay. Kaya naman ibinahagi ko rito sa inyong channel ang kanyang karanasan. Dito ko natatapusin ang kwento. Maraming salamat. Taong 1954, sa paanan ng kabundukan ng Siquijor ay may isang baryo na tila nalilimutan ng panahon. Sa lugar na ito ay mas pinaniniwalaan ang orasyon kaysa medisina at ang bulong kaysa siyensya. Dito ako nakatira, isang batang ulila na at albularyong tagapagmana ng sinaunang anting-anting. At naniniwala ako sa kasabihan. Sa dilim ng gabi ay doon lumilitaw ang tunay na anyo ng puso. Dahil sa kwentong ibabahagi ko ay magsisimula ang istorya ng pagkakaibigan, pagtataksil at kababalaghan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang aking karanasan. Ako si Lira at sisimulan ko na ang aking istorya. Inay, Itay, kaarawan ko po ngayon. 18 na po ako. Dalaga na raw sabi ng mga kapitbahay. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, parang kahapon lang nang iniwan niyo ko. Alam niyo po ba? Ako na ang tinatawag na albularya. May mga bata akong ginamot na nilagnat ng 3 araw at may sanggol na hindi matahimik sa gabi. Pinagdasal ko, nilagyan ng langis ang noo at gumaling. Naalala ko po yung bilin niyo, Inay. Nasundin ang puso ko at gamitin ang kaalaman ko para sa kabutihan. Sinusunod ko po yun, kahit mahirap, kahit mag-isa. Minsan po, pakiramdam ko may kasama ako. Parang may kamay na humahawak sa balikat ko habang nag-oorasyon. Alam ko na kayo yon. Alam ko hindi niyo ako iiwan, Itay. Naaalala niyo po ba yung anting-anting na iniwan niyo sa akin? Lagi ko po tong suot. Sabi niyo hindi ako pababayaan ng liwanag habang dala ko to. Totoo nga po. Dahil kahit ilang beses na akong nilapitan ng kadiliman, hindi yun nanatili. Ngayong 18 na po ako. Pangako ko po, hindi ako titigil hanggat hindi ko lubos na natututunan lahat ng dapat matutunan. Gusto ko pong mas mapalalim pa ang kaalaman ko. Pupunta ako sa Matanglawin sa matandang babaylan. Baka doon ko po makilala ang tunay kong kapalaran. Salamat po, Inay. Salamat po, Itay. Dala ko po kayo sa bawat dasal, sa bawat haplos at sa bawat lunas. At hindi ako matatakot. Hindi kailanman. Biglang dumilim ang langit habang nakaluhod pa ako sa harap ng puntod ni na Inay at Itay. Ilang sandali lang ay bumuhos ang malakas na ulan. Tumayo ako agad. Hawak-hawak ang basket ko ng halamang gamot. Pasensya na po, Inay, Itay. Babalik na lang ako bukas. Bulong ko habang tumatakbo palayo. At habang binabaybay ko ang makitid na daan pauwi, ay lalo pang lumakas ang ulan. Nagiging putik na ang lupa at dumudulas ang bawat hakbang ko. Hindi ko na malayang nalilihis na pala ako ng daan. Puro kakahuyan na ang paligid. Sumisigaw ako, pero walang sumasagot. Maya-maya ay nadulas ako sa isang basang ugat at tuloy-tuloy akong nahulog. Sigaw ko habang lumulutang sa hangin at walang mahawakan. Pagbagsak ko ay bigla na lang akong nakaramdam ng sakit sa likod. Tumama ang ulo ko sa bato. Pagdilat ko ay puro dilim. Tahimik. Wala akong marinig. Wala akong maramdaman. At unti-unti dumilim ang lahat.
Hoy! Hoy! Hoy, gising na! O dakilang dalagang nalaglag! Huwag mong sabihin gusto mong manatiling gulay dito habang buhay. Ha? Nasaan ako? Sino ka? Aba, salamat naman at gising ka na. Akala ko'y ginusto mo maging palaka. 1 pulgada pa sa kaliwa. Baka nabasag na yung makinis mong noo. Sino ka? Bakit ako nandito? Anong lugar to? Ako si Tibon, ang pinakagwapo, pinakamakisig, at pinakamatalinong nilalang sa mundo na hindi mo pa nalalaman. At narito ka sa lungga ko. Palasyo ko. Duwende ka ba? Duwende? Aba, parang mababa yata ang tingin mo sa akin. Hindi lang basta duwende. Isa akong tagapangalaga ng kakahuyan. At kung tutuusin, ay mas matanda pa ako sa punong nyog na kinakaykay mo kanina. Ngayon, ikaw naman. Ikaw si Lira. Paano mo alam ang pangalan ko? Lira, ang anak ni na Lucia at Mateo. Albularyang bata pa lamang ay may kakayahang marinig ang mga nilala na hindi nakikita ng karaniwang mata. Tama ba ako? Oo, pero hindi pa ako kailanman nakakausap ng kagaya mo. Paano mo ako nakilala? Aba, matagal na kitang minamasdan. Simula pa nang tinuruan ka ni Inay Lucia kung paano kumilala ng halamang gamot. Madalas kang magsindi ng insenso tuwing gabi, di ba? Aaminin ko, minsan naliligo ako sa usok niyan. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ka ba masamang nilalang? Masama? Tignan mo nga tong pagmumukha kong pangbinata. Sa tinami-dami ng pwedeng iligtas ay ikaw pa. Kung gusto kitang saktan, di sana tinapon na lang kita sa ilog ng mga ulupong. Pasensya ka na ha. Nabigla lang ako. Hindi ko inakalang may tutulong sa akin. Kasi naman sa bangin ka dumaan. Sino bang dalagang tumatawid sa kagubatan sa gitna ng bagyo at kaarawan pa niya? Hindi ko rin alam. Siguro gusto ko lang sanang makausap ang mga magulang ko. Pero mukhang may ibang plano ang kapalaran. Aba, oo. At ang planong yon ay makilala mo ako. At huwag kang mag-alala. Hindi ko sinasayang ang oras ko sa kahit sino. May dahilan kung bakit tayo nagkita, Lira. At may gulo na paparating. Malaking gulo. Anong gulo? Isang dating kaibigan. Isang lalaking isinumpa. At isang inang hindi natutong magmahal. Bakit parang alam mo na ang mga susunod? Kasi Lira, hindi lang ako tagapagtanggol ng kagubatan. Ako rin ang tagapagbantay ng iyong kapalaran. Naguguluhan man ako noon, ay mabilis na napalagay ang loob ko kay Tibon. May kung anong kakaibang init at aliw ang presensya niya, na para bang matagal ko na siyang kilala. Mula nang magising ako sa kanyang kuweba, ay hindi na siya nawala sa tabi ko. Lagi ko na siyang kasakasama sa panggagamot, sa pagtitimpla ng mga halamang gamot at sa pag-orasyon. Pero ako lang ang nakakakita sa kanya. Sa mata ng iba ay nag-iisa ako. Ngunit ang totoo ay may isang maliit, ngunit makulit na kaibigang laging nakaalalay sa akin. Si Tibon, ang lihim kong kakampi sa mundong puno ng hiwaga. Tibon, bakit ba parang mas marami kang alam kesa sa matatandang albularyo sa baryo? May mga orasyon kang binibigkas na ngayon ko lang narinig. Ay aba, dapat lang. 164 na taong pagsasaliksik at pagkukwento mula sa mga diwata, tikbalang, engkanto at pati sa mga aswang. Hindi ba't sayang kung hindi ko maipapasa sa'yo? 164? Ibig mong sabihin, ganun ka nakatagal dito? 100 mahigit tag-ulan, Lira. Sa totoo lang, may panahon na ang mga duwende ay may mga uniforme pa at sumasali sa digmaan ng mga anting-anting. Iba ang daigdig noon. Mas buhay ang himala at mas laganap ang mahika. Ngunit habang tumatagal,
ay nauubos ang paniniwala. Nauubos ang mga tulad mo. Gusto ko pang matuto, Tibon. Yung mga orasyon na ginamit mo nung tinanggal mo ang lamig sa katawan ni Aling Petra, ituro mo rin yung ginawa mo nung may nakapasok na masamang espiritu kay Iho. Yung anak ni Mang Ador. Hindi ko alam yun eh. Ituro mo naman sa akin. Aba, teka lang. Hindi basta-basta yan, Lira. Ang orasyon ay parang apoy na nagbibigay liwanag. Pero kayang sunugin ng kamay ng walang alam. Alam ko. Pero marunong naman akong sumunod, di ba? At ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na albularyo ay hindi lang manggagamot, kundi tagapagtanggol. Ayan, yan ang gusto ko sa'yo. Marunong kang makinig, pero matapang. Sige, simulan natin sa 3 antas ng orasyon. Una ang pananggalang para sa sarili. Pangalawa ang panggagamot para sa kapwa. At pangatlo, ang pagbukas para sa mga laylayan ng mundo na hindi dapat laging bukas. Pangbukas? Oo, Lira. Yung mga susi sa pagitan ng ating mundo at ng sa kanila. Sa mundo ng mga nilikha sa dilim. Mga daan patungo sa kung saan umiikot ang sumpa, kasunduan at kababalaghan. Hindi yan ginagamit ng basta-basta. Isang maling bigkas ay pwedeng mawala ang kaluluwa mo. Nakakatakot. Pero kailangan kong matutunan. Lalo na kung may mas malalakas na nilalang pa akong kailangang harapin. At darating ang oras na yon, Lira. Kaya sinimulang kitang bantayan. Gaano katagal mo na akong binabantayan? Simula nung isinilang ka. Nakita ko ang liwanag sa iyong aninong sanggol pa lang. Isang gabi, habang binubunot ng nanay mong si Lucia ang damong Maria para gamutin ang isang may ubo, ay napadaan ako sa inyong dampa. Narinig ko ang iyak mo. Mahina pero kakaiba. May himig ang tinig mo, Lira. May sigla ng kalikasan. Bakit hindi ka nagpakita noon pa? Hindi pa panahon. Ang mga tulad ko ay hindi basta-bastang sumusulpot. Kailangan ng pagtawag at ng puso ng bukas. Nang mamatay ang mga magulang mo ay naramdaman kong humina ka. Pero hindi ka nawala. At nang ikay mag-18, ayan, pinatnubayan kitang tuluyan. Sakto pa, nahulog ka pa sa bangin. Literal na pagbagsak. Pero simula rin iyon ng pag-akyat. Napakadrama mo talaga. Pero totoo nga, simula noon, iba na ang takbo ng mundo ko. Parang lahat ng bagay ay may saysay. Pati ang mga panaginip ko, mas buhay. Dahil unti-unti nang bumubukas ang mata mo. Hindi lang ito tungkol sa pagkikita natin. Ikaw, Lira, ay isinilang para maging tagapagpanatili ng balanse. May mga nilalang na gustong lamunin ang liwanag at may mga kaluluwang tulad mo na nilikha upang magsindi ng apoy. Ngunit bakit ako? Mas marami namang magagaling, mas matanda, mas bihasa. Dahil hindi ang edad o karanasan ng batayan, kundi ang puso. At ang puso mo, Lira, ay hindi natakot magmahal kahit pa sa gitna ng pag-iisa. Tibon, nakita mo rin ba ang sumpa na bumabalot sa batang kabaryo kong si Elias? Oo, Lira. Isang batang minsang busilak. Ngayon ay ginagapangan ng dilim ang kanyang pinanggalingan. Isinumpa ng sariling ina. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili sa kanya ang bahagi ng kabutihan. Gusto ko siyang tulungan. Ayokong hayaang lamunin siya ng sumpa. Kaya nga kita tinuturuan. Ang bawat orasyon na ituro ko ay armas para sa laban na paparating. Ngunit tandaan mo, Lira, hindi lahat ng naliligaw ay gustong iligtas at hindi lahat ng nilalamo ng dilim ay handang tumalikod dito. Kung ganon, susubukan ko pa rin hanggat kaya ko. Ayan ka na naman. Yan ang dahilan kung bakit kahit ang isang duwending tulad ko ay pinili kang bantayan. Salamat, Tibon. Hindi man kita madala sa harap ng iba, pero ikaw ang kasama kong tunay. At hindi lang ako. Kapag ikaw ay tuluyang tumawid sa landas ng karunungan, ay marami pang ibang nilalang ang tatayo sa likod mo. Basta nariyan ka, handa akong matuto ng higit pa. Tara, ituro ko na sa iyo ang orasyon ng apoy.
Pero ingat lang at baka mamaya ay mapaso mo lang ang palayok ni Aling Belen. Tapos, pag pinagalitan ka, ako na naman ang pagbibintangan. Huwag kang mag-alala, ako ang sasalo ng sermon. Pero ituro mo na, ngayon na. O siya, handa ka na ba sa apoy ng lihim? Handang-handa. At kasama ko ang pinakabibo at pinakapilyong duwende sa buong Sikihor. Aba, pero aaminin ko tama ka riyan. Tara na nga at bago pa tayo abutan ng buwan, ay may kababalaghang kailangang isulat sa iyong puso. At itinuro nga sa akin ni Tibon ang lahat ng dapat kong matutunan. Mula sa mga sinaunang orasyon hanggang sa mga lihim ng kalikasan na hindi basta-basta nakikita. Hindi siya nagsawa na ulit-ulitin ang mga dasal. Ipaliwanag ang kaguluhan sa bawat simbolo at itama ang aking pagbigkas. Sa bawat pagdapo ng gabi, ay kasama ko siyang nagpapalakas ng loob at pananampalataya. Hanggang isang gabi, habang tahimik ang paligid at tila ang buwan ay nagmamasid mula sa itaas, ay dumating ang pagsubok. Isang nilalang na matagal nang naiwan sa dilim ang biglang sumubok sa lahat ng aking natutunan. Sa loob ng kubo ko ay may biglang dumagungdong sa bubong. Narinig kong may mabigat na yapak at tila gumagapang. Sino ka? Anong kailangan mo sa bahay ko? Ako lang naman si Lagrina. At ikaw pala si Lira, ang albularyang alaga ng duwende. Matagal na kitang pinagmamasdan. Magaling ka raw. Subukan nga natin kung totoo. Lumayas ka! Hindi ka dapat naririto. Hindi mo alam ang pinapasok mong laban. Bakit? May laban ba kung alam mong matatalo ka? Sa ngalan ng liwanag at lakas ng mga ninuno, ako'y humihiling ng pananggalang. Ang sinumpang bibig ko pa rin pala. Pero kulang, bata. Kulang! Biglang sumiklab ang itim na usok sa palibot. Kumalat ang amoy ng bulok na laman. Naglaho ang liwanag ng gasera. Isang sigaw ang binitawan ko. Hindi ako papayag! Baliwala ang kapangyarihan ko kay Lagrina dahil tila hindi siya tinatablan. At sa isang pagsugod lamang niya, sa hindi maintindihang dahilan, ay nanghina ako at parang nauubos ang lahat ng lakas sa aking katawan. Bumagsak ako sa lupa, nanginginig habang unti-unting lumalabo ang aking paningin. Ngunit sa gitna ng katahimikan ay isang bulong ang dumampi sa aking diwa. Si Tibon. Lira, papasukin mo ako. Pahihiramin kita ng aking lakas. Wala na akong ibang mahawakang pag-asa kundi si Tibon. At sa isang iglap ay parang may umakyat na apoy sa aking laman. Nararamdaman kong gumagalaw ako. Malakas ako. Ngunit hindi ako ang gumagabay. Katawan ko ito, ngunit si Tibon ang may hawak ng laman at lakas ko. Pero saksi ko ang lahat. Nakikita ko ang diwa ko, ang lahat ng nangyayari, kahit si Tibon ang lumalaban para sa akin. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga kagaya ko, Tibon. Wala ka na sa mundo ng mga diwata. Isa ka na lamang alamat. Alamat na may kakayahang durugin ng kagaya mong halimaw. Huwag mong subukang lapastanganin ang katawang ito. Katawan ng isang batang albularya? Mahina. Bakit mo piniling itaya ang sarili mo sa isang katawan ng tao? Dahil ang pusong dalisay, kahit sa pinakamarupok na anyo, ay mas makapangyarihan kaysa sa sino mang isinumpa. Subukan mo kung sugatan, Tibon. Tignan natin kung hanggang saan ang iyong yabang.
Sa ngalan ng liwanag ng bathala, sa mga anito ng kalikasan, at sa dugong hindi yumuko kailanman, lumayas ka sa lupaing ito, Lagrina. Ayoko sa sermon. Lasapin mo ang bangis ng aking lahi. Sige, ipunin mo ang dilim, Lagrina. Mas madaling tamaan ng pusod ng gabi kapag ito'y masyadong makapal. Salbahing duwende! Tikman mo ang apoy ng aking galit. Ang apoy mo'y malamig kumpara sa galit ng mga diwata. May tunog ng malakas na pagsabog. Nag-uumpugan ang mga aninong may dalang kasamaan at liwanag mula sa katawan ko. Ano itong liwanag? Sumasakit ang balat ko! Iyan ang liwanag ng paniniwala at ng lakas na hindi mo kailanman maiintindihan. Dahil ang sa inyo'y puro takot, galit at kasinungalingan. Hindi ako natatalo! Hindi gayon! Uulitin ko, Lagrina. Lumayas ka o tuluyang mapaparam ang iyong kaluluwa. Mga dasal mong lumang-luma na. Hindi yun epektibo sa panahong ito. Pero ito'y totoo. Kahit anong bago, ang katotohanan ay hindi naluluma. Hindi pa tapos to, Tibon. Bakit, Lagrina? May lakas ka pa bang lumaban? May sumpa pa akong maiiwan. Sa pagbagsak ng unang dugo ng aking anak, ay muling mabubuhay ang aking galit. Sumpa mong iyon ay itatali ko sa langit at lupa. Hindi ako papayag na masaktan si Lira. Isang araw ay mawawala ka rin sa katawang yan. At pag alis mo, ay babalik ako. Kung babalik ka ay babalik din ako. At kahit paulitin natin ang laban sa daang taon, ay isa lang ang kahihinatnan mo. Hindi mo na ako matatakot. Hindi mo na ako mapipigilan. Sa ngalan ng pagkakaisa ng katawan at espiritu, luhod! May matinding pagyanig. Napaluhod si Lagrina, humihiyaw at biglang may liwanag na bumalot sa paligid. Hindi ito maaari! Tahimik, ang gabi muling lilinaw. At ikaw ay maglalaho sa ulap ng iyong sariling kadiliman. Tibon! Tibon! Hindi ito ang wakas ko. Susundan kita. Susundan ko si Lira. Babalikan ko kayong dalawa. Isang matinis na huni ng hangin ang umalingaw-ngaw. Nawala si Lagrina at biglang katahimikan. At yan ay para sa lahat ng buhay na nilapastanganan ninyo. Maya-maya pa ay narinig kong bumulong sa diwa ko si Tibon. Lira, tapos na. Balik ka na. Hawak mo na muli ang sarili mo. Salamat. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Hindi mo kailangan magpasalamat ng ganyan, Lira. Ang tungkulin ko'y gabayan ka. Hindi iligtas ka sa lahat ng bagay. Ngunit iniligtas mo pa rin ako at hindi ko yun malilimutan. Ikaw ang naging lakas ko nang ako'y nanghihina na. Dahil kailangan mong manatiling buhay. Kailangan mong magpatuloy, lalo na ngayon. Bakit? Tapos na ang laban, hindi ba? Wala na si Lagrina. Natalo na natin siya. Oo, natalo natin siya. Ngunit hindi siya nawasak, Lira. At bago siya tuluyan naglaho, ay ibinuga niya ang huling sumpa, ang kanyang pagbabalik. Magbabalik siya? Paanong? Kailan? Hindi ko alam ang araw. Ngunit sigurado kung darating iyon. Ang sumpay binitiwan na at ang dilim ay nag-ugat na sa paligid. Paano ako maghahanda? Kung sa unang pagsubok halos hindi ko na kinaya, paano ko haharapin ang pagbabalik niya? Una, kailangan mong malaman kung bakit ka nanghina. Doon tayo magsisimula. Oo, yun ang tanong ko simulat sa poll. Bakit? Bakit kahit lahat ng orasyon at gamit ko'y dala,
Bigla kong nagiging parang walang silbi. Si Lagrina, may kakayahan siyang linlangin ang sarili mong kakayahan. Isa yung sinaunang itim na karunungan na tinatawag na kalinlang. Ang pagsasalamin ng kahinaan sa loob ng iyong lakas. Pagsasalamin ng kahinaan? Oo, Lira. Habang nananalig ka sa taglay mong lakas, ay pinapakita niya sa iyo ang duda. Ginugulo niya ang loob mo at pinapahina ang pananalig mo sa sarili. At kapag bumigay ka, doon siya sumisingit. Kaya pala, habang naglalaban kami, parang unti-unting nawawala ang tiwala ko sa sarili. Parang narinig ko ang boses ng takot at pagdududa. Ngunit akala ko ako lang yun. Hindi. Iyon ang kanyang kapangyarihan. Hindi ka mahina, Lira. Nililinlang ka lang ng takot na hindi iyo. At paano ko yun malalabanan sa susunod? Sa pamamagitan ng kabuuang pananalig, hindi sa akin, hindi sa mga anting o orasyon, kundi sa sarili mong puso. Mas mahirap pala ang labang panloob kesa sa pisikal. Totoo, ang pinakamatinding digmaan ay sa loob ng puso't isipan. Kung hindi mo mapagtatagumpayan iyon, kahit gaano ka pakalakas sa labas, matatalo't matatalo ka. Tibon, manatili ka pa sana. Turuan mo pa ako. Hindi ko pa alam ang lahat. Hindi ako maaaring palagi sa loob mo. Tapos na ang layunin ko roon. Ang katawan mo ay para sa iyo lamang. Ngunit paano kung bumalik si Lagrina at ako'y hindi pa handa? Handa ka, Lira. Hindi mo lang alam. At kung sakali mang kailanganin mo ko, tawagin mo ko sa pamamagitan ng puso mo, hindi ng bibig mo. Tawagin ka ng puso ko? Ang diwang nagtitiwala ay mas malakas pa sa daang-daang dasal. Kung totoo ang panawagan ay maririnig kita kahit saan. Hindi ko alam kung kakayanin kong harapin ang dilim ng mag-isa. Hindi mo kailangan mag-isa. Marami kang matutulungan pa. At sa bawat isa na maililigtas mo, doon mo matatagpuan ang sarili mong lakas. Ngunit kung hindi na kita makikita, paano ko malalaman kung tama ang ginagawa ko? Makikita mo iyon sa epekto ng iyong gawa. Kung ang isang batay gumaling, kung ang isang inay napangiti at kung ang isang amay muling nakabangon, yun ang tanda na nasa tama kang landas. Napakabigat pala ng pinili kong landas. Hindi ko na to kayang talikuran, di ba? Hindi na. At hindi mo rin gugustuhan talikuran ito, Lira. Dahil ito ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Kailan ka huling naging bahagi ng mundo ng tao? Matagal na. Panahong ang liwanag ay dilim, ay naglalaban pa sa pisikal na anyo. Ngayon ay puso na nagtatagisan. At ako ngayon ay bahagi ng labang yon? Ikaw ay ang isa sa mga huling tagapag-alaga ng liwanag. Kaya mo ito, masigit pa. Kung sakali mang ako'y manghina muli, kung muling magduda, babalik ka? Babalik ako kung kinakailangan. Ngunit wag mo akong hintayin, Lira. Lumaban ka at doon mo mararamdaman ang presensya ko. Hinding-hindi ko malilimutan ang lahat ng tinuro mo, Tibon. At hinding-hindi rin kita malilimutan, Lira. Isa ka sa mga iilan na tunay na nakakita sa akin at tumanggap sa akin ng buong loob. Mahal kita, kaibigan. At ako rin sa iyo, Lira. Hanggang sa muling pagkikita. Hanggang sa muli. Naghiwalay kami ng landas ni Tibon at wala akong kasiguraduhan kung kailan kami muling magkikita. Tahimik kong tinanggap ang pangungulila, ngunit hindi ako nagpabaya. Nilibang ko ang sarili sa pag-aaral ng mas malalim pang mga orasyon, dasal at lihim ng kalikasan. Araw at gabi, isinasagad ko ang aking lakas sa pagsasanay, sa katawan, diwa at loob. Kailangan kong maging handa sapagkat alam kong darating ang sandali ng pagbabalik ni Lagrina. At sa gitna ng katahimikan ng baryo Mapanglaw ay dumating si Eladio, isang binatang misteryoso, malamlam ang mga mata at may dalang lihim na hindi ko kaagad naarok. Tao po,
May tao po ba riyan? Sino yan? Magandang gabi po. Patawad kung abala. Ako po'y may sakit. Sandali lang. Aba, anong nangyari sa kamay mo? Nabali sa pagkakadulas sa bangin. Ako po'y napadaan lang at may nakapagsabing albularya raw po kayo rito. Halika, pumasok ka. Maupo ka muna riyan sa bangkito. Hindi na bago sa akin ang bali. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala, hindi ako mapag-abala. Hindi mo kailangang magpaumanhin. Bukas ang bahay ko para sa nangangailangan ng lunas. Ako nga pala si Lira. Ako naman po si Eladio. Ako'y bagong salta lamang dito sa baryo Mapanglao. Kalilipat mo lang? Saan ka ba galing? Mula po sa bayan ng Malinaw. Medyo malayo rito, lampas pa sa kabundukan. Ah, sa Bandaron pala. Mabundok at maraming punong kahoy. Bakit ka lumipat dito? May nais kasi akong kalimutan at may nais akong simulang muli. Masalimuot yata ang pinagdaanan mo. Masasabi rin ganon. Hindi madali ang iwan ng nakasanayang tahanan. Pero mas mahirap ang manatili sa lugar na puno ng alaala ng kirot. Ang sakit, kahit saan mo dalhin, sumasama pa rin minsan. Pero mas mabuti nga marahil ang pagbabago. At kayo po, matagal na po ba kayo nang gagamot? Bata pa lamang ako, may kaalaman na akong taglay. Pero ngayon lang ako tuluyang nag-iisa sa gawaing ito. Wala na akong magulang eh. Ikinalulungkot ko ang inyong sinapit. Ngunit sa aking palagay ay ipinagmamalaki nila ang ginagawa mong paglilingkod. Salamat. Ngayon, tignan ko na yung kamay mo. Masakit pa rin kapag ginagalaw. Natural lang, bali ito. Pero hindi naman labis. Kailangan lang ng ayos, tapal at orasyon. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Opo, Humikit ka. Huwag kang bibitiw sa hinga. 1, 2, huminga ka ng malalim. Ayan. aray! Tapos na. Ang sakit, panandalian lamang. O ngayon itatapal ko na tong dahon ng lukban. May halong langis ng nyug din to. Salamat, Lira. Hindi ko akalaing may ganito pa palang kaalaman na hindi kailangan ng ospital. Hindi lahat ng sakit ay sa syudad lang nalulunasan. Minsan, ang lunas ay nasa paligid, sa dahon, sa dasal, sa dalangin. Kahanga-hanga ka, Lira. Kakaiba ka. Isa akong albularyang nagsusumikap lang. Sa totoo lang, minsan nangangapa pa rin. Pero ikaw ang una kong nakita na tila kayang gamutin ang hindi lang sugat, kundi ang takot. May takot ka bang dinadala, Eladio? Siguro, baka hindi lang sa bali ng kamay ko ang tunay kong sugat. Hindi ako mapilit. Pero kung kailan mo naisin, maaari kang magsalita. Maraming salamat. Mahirap magtiwala agad. Pero sa'yo, tila parang hindi ko kailangan magduda. Ang tiwala ko ay hindi hinihingi. Ipinapakita ko lamang na naririto ko. Kailan mo pa huling nakausap ang isang estrangherong tulad ko? Kanina lang yata. Ngayon lang. Matagal na rin akong sanay sa katahimikan. At hindi ka natatakot na mag-isa sa kagubatan? Sanay na ako sa gabi. Sanay na rin ako na hindi lahat ng nilalang ay nakikita ng mata. Parang may ibang ibig kang sabihin. Basta huwag kang gagawa ng masama, ligtas ka rito. Hindi ako nagpunta rito para manakit. Ang bitbit ko'y sugat at hindi lihim. Minsan, ang sugat ay may kaakibat na kwento. May mga kwento ako na hindi pa handang isiwalat. Walang pumipilit sa'yo, pero tandaan mong ang bawat sugat ay mas madaling maghilom kapag hindi isinusuklob sa dilim. Tila mas marami kang alam kaysa sa nakikita. Maraming taon na rin akong nakikinig sa kalikasan. Sila ang nagtuturo sa akin. At ako, Lira, may maririnig ka ba mula sa akin? Tahimik ang aura mo, ngunit mabigat. Para kang may dalang ulap sa likod. Isang ulap na matagal nang hindi umuulan.
Baka kailangan lang ng lugar na pwedeng iyakan. Baka nga, at baka ito na yon. Kung may nais kang ibulalas, huwag kang matakot. Ang kubo kong ito, bagamat maliit, may puwang para sa mga naliligaw. Ako'y hindi naliligaw. Alam ko kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ko sigurado kung ano naghihintay. Anumang naghihintay, mas mabuting harapin ito ng may lakas. At lakas ang isa sa mga bagay na nagbibigay ng lunas at tiwala. Tila may misteryo ka ring itinatago, Lira. Baka pareho lang tayong may mga hindi pa sinasabi. At kung sakaling ako'y bumalik, maaari ba kitang muling makita? Ang pintuan ko'y bukas sa lahat ng nangangailangan. Ngunit hindi ko pinapangako na madali ang bawat pagtanggap. Hindi ako naghahanap ng madali. Ang hanap ko'y totoo. Kung ganun, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Alagaan mong mabuti ang kamay mo. Babalutin ko ito ng tela. Huwag mong basain ng 2 araw. Salamat muli, Lira. Isang hindi inaasahang gabi, ngunit tila mahalaga. Minsan, ang mga hindi inaasahan, sila ang may dala ng pagbabago. Magpapaalam na ako, Lira. Maraming salamat at magandang gabi. Walang anuman, Elijah. Hindi ko maipaliwanag, pero tila may puwang sa puso ko na nais muling makita si Elijah. Magaan ang loob ko sa kanya. Pero iba na may parang halong pananabik na hindi ko maintindihan. Sa bawat pagdalaw niya sa aking kubo ay lalo lamang lumalalim ang damdaming yun. Hindi lang siya basta pumupunta para magpagamot o makipagkwentuhan. Palagi siyang may dala. Minsan ay prutas, minsan ay halamang gamot na siya raw mismo ang namulot sa gubat. Hindi man niya sinasabi, ay ramdam kong may dahilan ang kanyang presensya at unti-unti tila ba ang katahimikan ng aking mundo ay may bagong tinig na sumisingit. Lira? Elijah, nakakagulat ka naman. Halos mahulog ako sa bangkito. Anong ginagawa mo rito? Pasensya ka na, Lira. Hindi ko sinasadya na gulatin ka. Napadaan lang ako at naisipang daanan ka dito. Napadaan? Nang ganitong oras? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang sanang makausap ka. Elijah, ilang beses ka nang dumadaan dito. Minsan may dala kang prutas, minsan halamang gamot. Ngayon wala kang dala pero gusto mo lang makausap ako? Oo, Lira. Gusto lang kitang makita at makausap. Elijah, diretsuhin mo nga ako. Ano ba talaga ang pakay mo sa pagpunta mo rito? Lira, sa totoo lang, gusto kita. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto kita, Lira. Hindi lang bilang albularya o kaibigan. May nararamdaman ako para sa'yo. Elijah, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi mo kailangan sumagot ngayon. Gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko. Pero hindi ko rin naitago ang nararamdaman ko para kay Elijah. Sa mga mata niya, sa mga ngiti niyang palihim, at sa bawat araw na dumadaan siyang tila walang hinihingi, kundi ang aking presensya, ay unti-unting natibag ang pader sa puso kong matagal nang nakatayo. Kaya't sa mismong gabi ng kanyang pag-amin, ay hindi ko na napigilan ang sarili kong aminin din ang itinatago kong pag-ibig para sa kanya. Wala nang dahilan upang ikubli pa. Sa wakas ay pinili kong buksan ang puso ko at sa kanyang mga mata ay nakita ko rin ang matagal ko nang hinahanap, ang pag-unawa at pagmamahal. At kasabay ng umusbong naming relasyon ay ang mga balitang nangangamatay na ang mga hayop, nawawalang bata at mga buntis na natatagpuang wakwak na ang tiyan.
Magandang araw sa'yo, Lyra. Elijah? Anong ginagawa mo rito? Napadaan lang ako. Nais kitang makita. Pasensya ka na, Elijah. Abala ako sa pagsasanay. Wala muna akong maibibigay na oras para sa iyo ngayon. Naiintindihan ko. Pero tila balisa ka. May problema ba, Lyra? May kumakalat na balita sa baryo. May mga nawawala. At may mga hayop na natatagpo ang patay. Nag-aalala ako para sa ating mga kabaryo. Baka naman gawa-gawa lang ang mga balitang iyan. Minsan ang takot ay nagpapalaki ng mga kwento. Hindi ko alam, Elijah. Pero bilang albularya, nararapat lang na maghanda ako. Kaya nga ako nagsasanay eh. Tama ka. Pero baka mas makakabuti ang magpahinga ka muna. Ang labis na pag-aalala ay hindi rin maganda. Hindi ko kayang magpahinga habang may panganib na nagbabantang sumira sa ating baryo. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Pero baka sa ibang araw na lang natin pag-usapan ito. Hindi ko nais madagdagan pa ang iyong iniisip. Salamat sa pag-unawa, Elijah. Pero kailangan ko talagang magpatuloy sa aking pagsasanay. Sige, magpapaalam na ako. Ingat ka, Lyra. Ingat ka rin, Elijah. Pag-alis ni Elijah ay laking gulat ko dahil biglang sumulpot sa harapan ko si Tibon. Kumusta ka naman? Tibon! Ikaw ba yan? Oo, ako nga ito, Lyra. Masaya akong makita ka. Pero bakit bigla kang sumulpot? Hindi naman kita tinawag. Ramdam kong may panganib na bumabalot sa'yo. Hindi ko pa matukoy kung ano, pero naramdaman kong kailangan kitang makita. Panganib? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa masabi ng tiyak. Ngunit may kakaibang enerhiya sa paligid mo. Sino ba ang kasama mo kanina? Si Elijah. Nobyo ko siya. Nobyo mo? May nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Kakaiba? Si Elijah? Mabait siya at palaging nariyan para sa akin. Nako, wala akong masabi sa taong yon. Hindi ko sinasabing masama siya. Ngunit may aura siya na hindi ko maipaliwanag. Parang may tinatago. Tibon, baka naman nagkakamali ka lang. Hindi mo pa siya kilala. Tama ka, hindi ko pa siya kilala. Ngunit ang pakiramdam ko ay hindi basta-basta. Maging maingat ka, Lyra. Salamat sa pag-aalala, Tibon. Pero siguro mas mabuting mag-ensayo na lang tayo ngayon. Kailangan kong pagbutihin ang aking kakayahan. Kung iyan ang nais mo, Lyra. Pero huwag mong kalimutan ang babala ko. Hindi ko kakalimutan, Tibon. Salamat sa pagdating mo. Palagi akong nandito para sa'yo, Lyra. Handa na akong magsimula ng ating pagsasanay. Labis ang aking pagtataka nang biglang sumulpot si Tibon. Gayong hindi ko naman siya tinawag. Pero tulad ng sinabi niya na ramdam niyang nasa panganib ako, ay hindi ko na maiwasan ang mag-isip kung ano bang panganib ang tinutukoy niya. At hindi ko inaasahan ang sunod na mga nangyari. Lyra, kailangan nating mag-usap. May ipinakita sa akin ang mga anino kagabi. Anito? Ano na yun, Tibon? Mukhang seryoso ka. Dahil seryoso ito, Lyra. May nakita akong pangitain. Ikaw, Duguan, at si Elijah, siya ang dahilan. Teka, anong ibig mong sabihin? Si Elijah? Duguan? Tibon, hindi ko maintindihan. Nakakita ako ng imahe niya. Bilang isang aswang, Lyra. May dugo sa kanyang bibig. Hindi ito guni-guni lang. Isa itong babala. Tumigil ka nga, Tibon. Baka naman panaginip mo lang yan. Hindi ito panaginip. Maliwanag. Maaliwalas ang larawan. Ikaw ay nakahandusay at wala ng buhay. At siya, si Elijah ay nakatayo sa ibabaw mo. Hindi ko matatanggap yan. Si Elijah? Gaano mo siya kakilala para sabihin mo yan? Oo, hindi ko siya kilala. Pero kilala ko ang enerhiya ng kadiliman. Ang aura niya ay may bahid ng sumpa. Tibon,
Hindi mo ba naiisip na hindi ka na makatwiran? Wala kang sapat na batayan. Lira, makinig ka. Pinapakita sa akin ang mga bagay, hindi para saktan ka. Gusto lang kitang iligtas. Paano mo naman ako nililigtas kung pinaparatangan mo ang taong mahal ko? Hindi ito basta paratang. Ang mga nilalang na gaya ko ay nakararamdam. At ang nararamdaman ko ay panganib. Pero paano kung mali ka? Paano kung may ibang paliwanag sa nakita mo? Wala akong hiling kundi ang iyong kaligtasan. Ngunit kung ayaw mong maniwala, ay hindi ko naman iyan maipipilit. Gusto mo akong iligtas pero sinisira mo ang tiwala ko sa kanya. Mas pipiliin mo bang mamatay sa kamay ng iniibig mo kaysa makinig sa akin? Hindi mo naiintindihan, Tibon. Matagal ko nang iniingatan ang puso ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong minamahal ako. Paano mo masasabing masama siya? Ang pagmamahal na nababalutan ng kasinungalingan ay hindi tunay na pag-ibig. Isang panlilin lang. At paano mo natiyak na hindi ang takot mo ang nagdidikta ng pangitain mo? Dahil nakita ko, Lira. Ang mga mata ko ay hindi basta-basta. Ang anito ang nagpakita. Hindi ito bunga ng damdamin. Pero wala kang patunay. Hindi sapat ang isang pangitain para sirain ang lahat ng meron kami. Kung hindi sapat ang pangitain, ay ano ang kailangan mo? Mamatay ka sa harap ko? Tibon, huwag mong sabihin yan. Alam mong hindi kita sinasaktan kahit kailan. Ako man ay nasasaktan. Dahil alam kong darating ang oras at ako lang ang makakakita sa pagbagsak mo. Hindi ako babagsak. Hindi ko hahayaan yon. At lalong hindi si Eladio ang gugustuhing makasakit sa akin. Ang demonyo hindi laging halata, Lira. Minsan mas mapanlin lang pa sila sa kaibigang palangiti. Tumigil ka na, Tibon. Hindi ko to kayang pakinggan ngayon. Ayaw mong pakinggan dahil mas pinipili mong maniwala sa kasinungalingan. Mas pinipili kong maniwala sa taong ipinadama sa akin na may halaga ko. Hindi mo yan maibibigay, Tibon. Hindi ko kailangang ipadama yan. Ako ay tagapagbantay. At bilang tagapagbantay, tungkulin kong magsabi ng totoo. At tungkulin kong magdesisyon sa sarili kong buhay. Kung ganyan ang iyong desisyon ay igagalang ko. Ngunit huwag mong sabing hindi kita binalaan. Salamat sa babala. Pero ngayon, hayaan mo kong maniwala sa pag-ibig ko. Ang pag-ibig na mali, ang tinutukoy ay parang apoy na magbibigay ng init. Pero tutupukin din ang lahat sa paligid. Mas pipiliin kong masunog kesa mabuhay sa takot. At ako'y laging nandito. Kapag dumating ang sandaling kailangan mo ko, ay tawagin mo lang ako, Lira. Ngunit sana, hindi pa huli ang lahat. Sana nga mali ka, Tibon. Sana nga. Dahil kung tama ka, ako ang mawawala. At ako ang mababasag. Paalam muna ngayon, Tibon. Kailangan kong magpahinga. Bantayan mo ang puso mo, Lira. Hindi lahat ng umaamo ay tunay. At hindi rin lahat ng nananakot ay kaaway. Maging matatag ka. Ang dilim ay hindi basta-basta, ngunit ikaw ay liwanag. At kahit pa madilim ang paligid, magsisindi ako. Nabubulag man ako ng pagmamahal para kay Eladio, ay naroon pa rin ang pagdadalawang isip. Kaya isang gabi na magkasama kami, ay diniretso ko na siya ng tanong at pinaaamin. Eladio, may matagal na akong gustong itanong sa'yo. Uy, seryoso yan ah. Para kang pulis niyan, Lira. Ano bang kasalanan ko at parang may interogasyon? Hindi ito biro. Sana kung may tinatago ka sa akin, sabihin mo na. Ha? Abay parang pelikula ito ah. Parang nakakakaba naman. Ano bang ipinapahiwatig mo, Lira? Eladio, naririnig ko ang mga balita. Ang mga hayop na nawawala. Mga kabataang bigla na lang hindi umuuwi. May umamin na may nakita raw na nilalang sa gubat. May pulang mata, mabangis at mabilis. Eh baka naman hayop lang yon.
O kwento-kwento lang ng matatanda? Huwag mong idaan sa biro, Elijah. Hindi to nakakatawa. Patawad, Lyra. Hindi ko lang alam kung saan pupunta ang usapan. Didiretsuhin na kita. May kinalaman ka ba sa mga nangyayaring yun? May tinatago ka ba sa akin? Lyra naman. Ako? Tingnan mo nga ako oh. Mukha ba akong may kakayahang manakmal ng baka? Hindi ko alam. Kasi minsan, parang hindi kita lubusang kilala. May mga sandaling parang iba ka. Iba? Paanong iba? Tahimik ka. Nawawala minsan sa gabi. Tapos biglang lalabas ka na parang walang nangyari. Minsan parang malamig ang balat mo kahit mainit ang panahon. Eh baka mahina lang ako sa dugo. Kailangan ko siguro ng yakap mo para uminit. Elijah, huwag mo nga akong ginagago. Hindi ko naman intensyon. Pero Lyra, bakit mo bigla akong pinagbibintangan ng ganito? Dahil lang ba sa mga chismis? Hindi lang chismis to. May nakita ang isa kong kaibigan. May pangitain siya. At ikaw ang nakita niya. May dugo ang bibig. Pangitain? Sa panaginip lang pala? Hindi basta panaginip. May kakayahan siyang makita ang mga tinatagong anyo. Eh di sana siya na lang ang tanungin mo kung gusto mong maniwala sa kanya kaysa sa akin. Gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa akin ng totoo. Sabihin mo, Elijah. Ano ka ba talaga? Ako si Elijah. Ang lalaking araw-araw bumibisita sa kubo mo. Ang lalaking handang magpatawa kahit minsan wala na sa lugar. At higit sa lahat, ang lalaking umiibig sa iyo, Lyra. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, bakit hindi mo ako kayang tignan sa mata ngayon? Kasi nasasaktan akong pinagdududahan mo. Mas masakit ang masaktan dahil niloko ko ng taong pinagkakatiwalaan ko. Lyra, kung may kadiliman man sa akin, ay hindi iyon sapat para kalimutan mong minamahal kita ng totoo. Hindi sapat ang pag-ibig para patawarin ang kabuktutan kung meron man. Kaya bago pa mahuli ang lahat, sana maging totoo ka sa akin. Lyra, kung darating ang araw na hindi mo na ako kayang tignan dahil sa katotohanan, sana tandaan mong minahal kita sa paraang alam ko. Sana nga wala akong pagsisihan. Hindi naging sapat ang mga palusot ni Elijah. Nararamdaman kong may tinatago siya sa akin. Kaya naman mismo ng gabing yun ay lakas loob ko siyang sinundan. At hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Elijah? Elijah, ikaw ba yan? Lyra, anong ginagawa mo rito? Bakit ka sumunod? Hindi ako mapakali. Hindi ko alam, parang may humihila sa akin patungo rito. Hindi ko kayang umupo na lang at maghintay. Lalo na ngayong maraming nangyayari sa paligid. Hindi mo kayang maghintay? O hindi mo kayang magtiwala? Elijah, hindi sa ganun. Gusto ko lang malaman ng totoo. At anong totoo ang inaasahan mong makita? Ako na may sungay? Ako na may pangil? Yan ba ang gusto mong mapatunayan? Hindi. Gusto ko lang makatiyak. Makumpirma sa sarili ko na wala akong dapat ikatakot. Bakit? Dahil may sinabi sa'yo ang sinasabi mong kaibigan mo? Dahil sa panaginip niya, Lyra? Ako to. Hindi ba sapat ang bawat araw na kasama mo ako? Elijah, hindi ko alam kung paano pa kita paniniwalaan kung ikaw mismo parang may tinatago. Baka ikaw ang may kinatatakutan, hindi ako. Biglang nag-iba ang kinikilos ni Elijah. Elijah? Elijah, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka napapahawak sa dibdib mo? Lyra, hindi ko mapigil. Anong hindi mo mapigil? Saan masakit? Sabihin mo. Mainit. Parang may nag-aapoy sa loob ko, Lyra. Lumayo ka. Hindi kita iiwan. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin. Wala kang magagawa, Lyra. Hindi ko na kayang pigilan pa.
Aalisin ko na lang sana. Pero Elijah, ano to? Anong tinatago mo? Lira, patawarin mo ako. Sa harapan ko ay unti-unting nagbago ang anyo ni Elijah. Ang balat niya'y dumilim, ang mga matay nanlilisik, at sa kanyang bibig ay tumubo ang matutulis na pangil. Hindi ko na siya makilala. Hindi na siya ang Eladyong minahal ko. Isa na siyang ganap na aswang. Lira, patawarin mo ako. Hindi ko na kayang itago pa ang totoo. Ako'y isinumpa. Isinumpa? Anong ibig mong sabihin, Elijah? Ang ina ko, si Lagrina. Siya ang nagtanim sa akin ng sumpa. Isang mahikang walang pagtakas. Ginawa niya akong aswang. Bilang kabayaran sa walang hanggang lakas, talino at buhay. Hindi pwede. Si Lagrina? Ang ina mo? Oo, Lira. At sa simula ay tinanggap ko. Pero mula nang makilala kita, mula nang maramdaman ko ang pag-ibig, gusto ko nang takasan ng sumpa. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Sinubukan kong lumayo. Pero tuwing lumalayo ako, ay hinahatak niya ako pabalik gamit ang itim na mahika. Siyang tunay. Anak kong Suwail. Ina, tigilan mo na. Ayoko na sa sumpa mong ito. Wala kang layang pumili, Elijah. Ako ang may likha ng buhay mo. Hindi mo na ako makokontrol ulit. Nagtagisa ng mahika at lakas ang mag-ina. Humahampas sa paligid ang enerhiya. Napaatras ako at nanlaki ang mga mata. Para kay Lira lalaban ako. Dapat kang magdusa, anak kong traidor. Hindi mo siya pagmamayari, Lagrina. May karapatan siyang pumili ng sarili niyang kapalaran. Lira, lumayo ka na. Ako na lang. Ako na lang ang tatapos ng lahat ng ito. Mas pipiliin mong mamatay kaysa manatiling makapangyarihan? Napakabobo mo, anak. Hindi bobo ang magmahal. Mas pipiliin kong mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang halimaw. Itinaas ni Lagrina ang mga kamay at sumiklab ang itim na apoy. Tinamaan si Elijah sa dibdib. Elijah! Huwag kang susuko! Lira, gamitin mo ang anting-anting. Gamitin mo ang kaluluwa ko. Hindi ko kaya. Kaya mo, Lira. Ikaw lang ang makakabali ng sumpa. Napapikit ako. Pinagdikit ang anting-anting at ginamit ang kalahati nito. Sumiklab ang liwanag habang humigop ng lakas mula sa kaluluwa ni Elijah. Anong ginagawa mo? Hindi! Sa wakas ay nilamon ng sariling itim na mahika si Lagrina. At kasabay nito ay nabuwag ang sumpa kay Elijah. Nabuhay siyang muli. Hindi na isang halimaw, kundi isang karaniwang tao. Wala na siyang lakas. Ngunit mas maliwanag ang kanyang mga mata. Masaya ko siyang sinalubong. Wala nang takot, purong pag-asa. Elijah! Buhay ka! Buhay ka nga ba talaga? Lira, ako ito. Wala na ang sumpa. Wala na siya. Ako'y isa na lamang karaniwang tao. Diyos ko, hindi ko akalain. Akala ko'y tuluyan ka nang nawala. Ako man ay akala ko'y tapos na ang lahat. Pero narito ako dahil sa'yo. Salamat sa pagbabalik mo. Sa pagpili mong maging tao para sa atin. Walang halaga ang kapangyarihan kung wala ka. Ngayong malaya ka na, simulan natin ang bagong buhay. Nagyakapan kaming dalawa ni Elijah nang biglang sumulpot si Tibon. Teka, baka kasalan na yan.
Aba Tibon, ngayon ka lang? Nako, nagtampo ko ha. Kunwari pa. Alam ko namang kaya mo yun, kaya hindi ako nagpakita. Pinagkakatiwalaan kita, no? O siya Tibon, siya nga pala si Eladio. Eladio, si Tibon, ang kaibigan kong duwende at gabay ko. Maraming salamat sa'yo, Tibon. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakasama si Lira ngayon. Ay nako, basta alagaan mo yung si Lira. Kung hindi, magpakita ako sa panaginip mo. Nagtawanan kami noon. Ako, si Eladio at si Tibon na parang mga batang nakatakas sa panganib ng mundo. Isa yung gabing hindi ko kailanman malilimutan. Mula noon ay mas naging payapa ang aming buhay. Si Tibon ay unti-unting bihirang magpakita hanggang sa dumating ang panahon na tuluyan na siyang hindi bumalik. Hindi ko siya tinawag sapagkat ramdam kong gusto niyang bigyang daan ang bagong yugto ng aming buhay. Makalipas ang 1 buwan, pagkatapos ng kasal, ay nagkaanak kami ni Eladio. 2, parehong malalakas at malulusog. Patuloy kong ipinasa ang aking kaalaman bilang antingera at sa bawat lunas at orasyon ay nararamdaman ko pa rin ang gabay ni Tibon. Wala na siyang boses na naririnig ko, pero ang kanyang presensya ay buhay sa alaala, sa hangin at sa bawat dasal ng paggaling. Nabuhay kami ni Eladio ng masaya, puno ng pag-ibig at pag-asa na sa kabila ng dilim, ang liwanag ay laging magwawagi. Naway nagustuhan ninyo ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Lira.